Hindi pwede. Marami tayo ay natuwa. Tayo ay pinantahan at sinayawan kung automatic na ang boto natin. Dapat inikilabis natin ang mas malalim pa sa tuwang natin sa nakatayo sa harap. Kasi sinabi ni Yusek Nel Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Your reaction? Yes, ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya, ma'am. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Ama po. Sumasagot lang. Ito nila sa akin na sa final testing day, sang-ayon sa rules, hindi i-connect yung mga makina sa internet. Yun po yung tama according sa rules. At sabi nila, sinigurado nila na sa araw ng eleksyon, saka lamang i-connect sa internet yung automated counting machine, yung USB modem, o kaya yung Starlink Ethernet cable. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Ano na ho ang nangyari? Bakit? Bakit nagkaroon na ho ng mga pag-iimbestiga? Ano ang dahilan? Nakarma na. Nakarma na ho yung taga Batangas dahil pwedeng masuspinde? Oo, sila yung mga nanira sa pangalan ng BP Sara. Ito mga ito. Ang pangalan nito ay Dorobo ng Batangas. Ngayon, ang tanong, mga taga Batangas, binoto nyo pa ba yan? Nako, kung binoto nyo pa yan, nako, malaking pagsisisi nyo. Dahil, wala namang magandang nagawa yan. Oo. Yan, sila ang gumagawa ng mga paninira sa Duterte. Alamin natin kung sino-sino ito. At ito na ho, nag-iikot na ho dahil malapit na ho ang Mayo 12. Talagang sinusuyod na ho ni BP Sara ang kaalyado para sa darating na eleksyon. At ngayon, Duterte plus 2, sapat na. At yung party list, tandaan nyo lang lagi at magsuot kayo ng kulay green. Pag hindi nyo binoto yung sinabi ni Tatay Digong, magkalimutan na, Yan ang sabi niya. Kaya lagi nating pinapa-update, lagi ko yung sinasabihan na iboto nyo ang Duterte, huwag kayong magtatapyas. Solido para sa pagbabago. Ito, pasok mo. Payback time. Kongresistang naninira kay Vice President Sara na si Representative Jervil Jinky Luistro. Aroy! Tila nakakarma na. Inireklamo sa ombudsman si Representative Jervil Jinky Luistro ng Batangas 2nd District dahil umano sa graft, vote buying at pang-aabuso sa pondo ng gobyerno. Nako, yan ang sinasabi natin. Pinapasakay lang. Kasi meron nag-tip sa akin, kaklase ko. Nagtatrabaho yan sa Milik-Milik. Nagtatrabaho yan. Oo. Sabi niya, panalo na. Panalo na. Oo, yung naiisip niya at naiisip ko, panalo na. Oo, doon sa mga nagsasabi na may problema sa Milik-Milik, naresolba na ho yan ni Atty. Rospicio. Dahil hindi isasalang ang internet habang nagbobotohan, sigurado ho panalo na tayo. Yan ang sabi ng aking kaklase. Di ba? Isipin nyo mga kasama, tip ho yun tip. Isang magandang tip ho yun para sa atin. Di ba? Yan ang iniintay natin. So, solido ho yan, Duterte. Malakas. Umuugong kahit Luzon, Visayas, Mindanao, kasama pa yung OFW, Duterte plus 2 ang binoto. Isang anonymous complaint ang inihain laban kay Luistro na nagsasabing ginamit umano nito ang mga social aid programs tulad ng AIX, TUPAD, AKAP at mga national scholarships bilang kasangkapan sa kanyang maagang pangangampanya para sa 2025 elections. Ayon sa reklamo,
Kalakip ng distribusyon ng ayuda ang mga tarpaulin na may mukha ni Luistro at mga political slogans. Nako, yan May na. mga pahayag pa raw na nagpapahiwatig na ang patuloy na pagtanggap ng tulong ay nakadepende sa pagsuporta sa kanya. Isinama rin sa reklamo ang mga ebidensyang nakuha mula sa mismong opisyal na Facebook account ni Luistro Naku na po. nagpapakita ng mga aktibidad na may halatang kulay ng kampanya sa loob ng Yan ang sinasabi natin eh. Nagpakampante kayo, pinakita nyo pa sa media, oo, pinakita nyo pa, nagpa-video pa kayo. Oo. Hindi nyo ba alam yung mga video-video na yan? Yan ang magiging ebidensya laban sa inyo. Alam nyo naman bawal ang vote buying eh. Bakit nagkaroon ng involved na pera doon? Okay lang sana kung papel ang binigay nyo, hindi pera. At saka doon na lang kayo sa bukid nagbigayan. Mas maganda pa yun. Kaso mali ang ginawa eh. Lantaran. Eto ha. Tapos meron pang pasabi doon ha. Pasalamat daw kay kay sticker. Dahil bilyon-bilyon ang binigay na ayuda. Wow! Ano na nangyari ngayon? Eto nakarma na. Masususpindi pa. Ang hirap, di ba? election ban period. Pinaniniwala ang lumabag si Luistro sa Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at Republic Act 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Nako. At hiniling na siya'y maspinde habang iniimbestigahan. Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Luistro is facing graft charges Aloy! before the Office of the Ombudsman. The complaint accuses her of graft, vote buying, and misuse of public funds. Sabi sa video maliwanag sa maliwanag, vote buying. Anong gagawin? Chairman George. Chairman George. Anong gagawin natin dito? Ano bang pwedeng sanction dito? Pwede naman disqualification para wala na ho Diba? Kung meron namang ebidensya, Chairman George. Sa tingin nyo, makasasurvey tayo Kayo ho ba, gusto nyo bang ma-disqualify ito at hindi na makasali sa yung pangalan nito sa pagka-congressista dyan sa District 2 ng Batangas? Kung kayo ho ay naniniwala na hindi naman nanalo yan. Merong pandodorobo anomalya ginagawa yan. Namimili yan. Ng kangkong. Type sa comment section. Hindi na ho yan pwede kasi nandadaya. Ayan ang sabi ni Aling Ledesma. Diba? Sipin nyo na lang mga kasama. Ang camera ngayon, social media ngayon, mabisang ebidensya yan para sa lahat. Kaya dapat, maging wais din. Huwag aasa sa amo. Dahil tanggal na ang amo nyo Anong kasunod? Kayo-kayo naman. Diba? Buti sana kung kaya yung tibagin ng Duterte mula't simula pa lang, hindi nyo na kaya Pinagtulungan nyo lang. Sabi ni Aling Marie, pinagtulungan lang, isakay si Tatay Digong sa aeroplano, ando na sa dahig. Ang problema, illegal din. Ngayon, sino na ngayon nagsasuffer ngayon? Patong-patong na kaso ang kakaharapin ni Dahayer. Diba? Nasimula na nung yung negosyanteng babae. Pinakasuhan na. Dinetain pa naman ang 6 na araw ngayon, nagsalita yung babae. Nakikipag-areglo. Sabihin daw na kusa sumuko. Wow! Tuturuan. Kinulong nyo na, tuturuan nyo pa. Marami kang kakaharapin, Dahayer. Unang-una kay OJC. Pangalawa, Tatay Digong. Meron pa yung tawag dito. Yung sa Cebu, na isang vlogger din. Ako po, Diyos mio Marimar. Di ba, pinasok yung bahay, kinuha yung mga gamit, internet, yung access sa mga personal access. Di ba? Kilala niyo ho yun. Naalala niyo. Di ba? Taga Cebu yun, si Kuya. Ngayon, Dahayer, ang problema sa'yo, magre-retiro na yung isa. Ikaw, nangangarap ka ba maging chief of staff? Chief PNP? Nangangarap ka ba?
Alamin natin kung uusad yung pangarap mo, ha? It alleged that Luistro manipulated government resources and aid programs such as AIX, TUPAD, AKAP, and national scholarships to advance her political agenda ahead of the 2025 elections. The complaint highlights her use of large tarpaulins bearing her image and political messages while distributing aid, implying that beneficiaries' continued support is tied to receiving assistance. These acts were allegedly committed during the 45-day campaign period and are documented through verified social media posts linked to her official Facebook account. Yes, pwede po kayong mag-file as an anonymous complainant sa Nako. Office of the Ombudsman Wala. habang si Ombudsman Martires pa ang nakaupo. Alam mong patas at walang kinatatakutan. So kung nabasa nyo ang complaint against kay Congressman Luistro, di lang siya ang gumagawa niyan. Marami silang gumagawa niyan. Mag-file na kayo nang matapos na ang kagahamanan ng mga politikong ulalo. Dahil mga Yan. taxpayer din ang kawawa dahil ginagamit nila ang pera ng taong bayan for their personal gain at tayo walang napapala sa mga pinagagawa nila. Tama. Papangakuhan ka ng 3,000, 4,000, malaki na 5,000. Tapos, 3 taon silang magiging durobo ng bayan. Ang saklap, di ba? Sarili mo ng pera nyo na yan, taong bayan, sa tax, na nakawi ng mga durobo. Tapos, gagawin kayong timawa sa halagang 5,000. Kaya ito, si BP Sara, ano yung meron dito? Pinuna ang kasalukuyang administrasyon. Bakit? Talaga naman kapuna-puna kahit sa mo anggulo tignan. Kapuna-puna. Inisip ko, itim. Dahil nagluluksa ako. Napakalaki ng kanilang photo ko noong sa kahapon. Napakalaki ng photo ko ng roll out ng 20 pesos ang bigas saan? Sa Cebu. Tapos, anong balita ngayong araw na ito? Wala na ang 20 pesos na bigas. Isang araw lang. Ganyan ang klase ng pamahalaan natin ngayon. Di ba? Sabi ko sa inyo wala na ngayon yung 20 pesos na bigas. Pinakagat lang. Di ba? Ganyan sila maglaro. Una, ibabalita nila yan, nakala mo maganda. Oo, nung nabuking na, ayan na. Kanya-kanya ng tiklupan. Wala namang 20 pesos na bigas na. Huwag kang mangangako. Kung ayaw mo mabuli. Huwag na huwag kayong mangangako, kayong mga durobo ng bayan. Dahil sa inyo rin ang balik niyan. Ang taong bayan, hindi naman ob-ob yan. Saan ka makakita, bibili ka 20 pesos na bigas, tapos kakainin mo, akala mo yan. Ano kala mo dyan? Nakabili ka ng tinapay. Ang bans nga tinapay. Magkano na? Yan pa bigas. Dahil yan, sa maling pangako. Dapat sinabi mo na lang noon na pipilitin natin bumaba, pero wala kang presyong binigay. Ganon. Nilalagyan nila ang mga manihirap. Kaya tayo, kapag pumili tayo ng kandidato, ngayong darating na eleksyon, tanungin natin, ano ba ang pangako nito noon na ibinigay niya? O ano ba ang mga pangako nito na kahit isa man lang hindi nakita ng taong bayan? Hindi pwede na dahil tayo ay natuwa, tayo ay pinantahan at sinayawan kung automatic na ang boto natin. Dapat inikilabis natin ang mas malalim pa sa tuwak natin sa nakatayo sa harap bago natin ibigay ang boto natin. Tama lahat ang sinabi ni BP rito. Diba? Hindi porket meron silang guest na mga artista, sasayaw-sayaw sila, bibigay na natin yung boto natin. Nako, isang malaking kamalian yan. Ganyan na naging practice ng yung mga dorobo dati. Hanggang ngayon, mag-iimbita sila, babayaran nila yung artista, at sasayaw-sayaw doon. Kunyari, magpapahype, yung pala, wala na. Nauto na ang sambayan ng Pilipino.
Yung mga Pilipino naman, tuwan-tuwa, may mga artista, binoto na. Hindi alam kung ano yung talagang pakay ng mga durobo. At ito lang ang pakay ng mga durobo, kunin ang kabayan ng bayan, kaba ng bayan, ubusin ang kaba ng bayan. Kaya ito na ang pagkakataon natin nakaganti. Saan? Doon sa mga durobo na gumawa ng hindi maganda kay Tatay Digong at kay Bibi Sara. Duterte plus 2. Yan lang po ang isasaksak nyo sa balota. Whether kay Bibi Sara na inendorso o kay Tatay Digong, nasa inyo naman yan. Pero yung 10, lagi kong sinasabi dito, everyday ako nagbablog, yung 10, wag na wag kayong magbabaklas. Wag na wag kayong magtatapon. At wag na wag kayong magpapasok ng mga bulok. Pag nagpasok kayo ng bulok, 3 taon na naman yan, magkakaroon ng bulok na senador. At magkakaroon ng bulok na mga kongresista kung saan man kayong distrito. Tandaan nyo, yung mga pumirma sa hindi pumirma. Alam nyo naman yan. Mga pakiramdam nyo naman yan. At doon sa taga Mindanao, meron dyan yung mayabang din magsalita. Akala mo naman may mananalo pa. Kilala nyo yun. Lagi yung pabida-bida. Sila lang naman yan eh. Yung taga Mindanao kongresista, Bakulao, Durobo, wag niya iboto yun. Kilala nyo. I-type nyo sa comment section. Ito, dapat humarap kayo sa salamin. Yan ang sabi ni Bibi Sara. Kanino? Kay Clara. Clara, dapat humarap ka sa salamin. Ito naman kasi si Clara, pabida-bida. Slow na nga, akala mo. Kilala nyo ba si Clara? Pasok mo, Bibi Sara. Pinatigil na po ang distribution ng 20 pesos na bigas. Ano sa tingin nyo? Natural, dapat. Sinabi nyo nga po na very untimely siya po na di ba? Pinatigil na kasi. Pa-eksena lang yan, pautot nga yan. Yan yung propaganda nila para makakuha ng boto. Bakit? Pinagbawalan na kasi sa kanila mamigay ng ayuda. So ito, tinigil na rin. Sinabihan na rin ng Comelec. Yung tip ko mga kaibigan parang napapansin ko, nagiging na natin ng Comelec Mamaya, meron akong bibigay sa iyo example. Kasi sabi sa akin nakaklase ko, relax ka lang kasi. Atin yan. Pero siyempre, kaklase ko, nagtitiwala ako sa kaklase ko. Pero gusto ko makita kung talagang atin. Atin ba talaga? Sa palagay niyo mga kasama, kasi alam niyo yung panahon ngayon, baligtari na ngayon. Baligtari na. Pag alam ng kalaban na lumalakas at bumabango ang pangalan ng mga Duterte, pabaligtag dyan unti-unti. Yun ang nakikita ko. Di ba sinabi ni Atty. Respiso, huwag nyo i-connect. Pinagbigyan. Pinagbigyan. Eto, pasok natin to. Yes, ma'am. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. So yung pagpapatigil, ma'am, sa tingin mo, isa na rin ka doon sa may na-dito lang sa sinabi nyo na ginagamit na ito para sa eleksyon? Malamang, ma'am, kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Subukan nila mag-promise na naman ulit na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Ma'am, sorry, pariyak lang kami sa sinabi ni Secretary Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Your reaction? Yes, ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya, ma'am eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Ama po. Alam nyo, mga kasama, dahil pinipilit na pabagsakin nga, sisiraan. Di ba? Kunyari, merong interview tapos magsasalita labang kay BP Sara. Sasagot lang naman si BP Sara eh. Yan ang nakikita natin, di ba? Tsaka humble na humble. Ito kaya ang mga durobo kayang harapin yung mga taong bayan na
yumayakap kay BP Sara. Ha? Tatakbo yan para yakapin si BP Sara. Di ba? Ganon ang mga Duterte. Kahit sino sa mga Duterte, isipin nyo, kahit sino sa mga Duterte, ganon ang pagkakakilala ng mga tao. Mahal na mahal nila ang mga Duterte. Kaya kayo, mga nagpipiling-piling kayong, tigil na. Ngayon pa lang tapusin nyo na dahil hindi kayo mananalo. Oo. Yung mga alkansa nyo, wala na yan. Talagang sinira kayo ng amo nyo at nilulong. Yan ang katotohanan. Ko na yan dati, sabi ko, ano bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Parang ano lang yan ngayon, parang nasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, mapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, next question, Marian. Ano na? Kita mo, rest back ni BP Sara sa bunganga ni basura. Meron akong bansag meron akong code name pala sa kanya. Si basura. Lumalabas sa bunganga ni basura ay basura. Di basura na siya. Tama si BP Sara. Basura ngayon itong si basura. Nag-permanent challenge na po nila yung jurisdiction ng ICC po sa pag-respond to the first alleged crimes against humanity. Kaya feeling po na release and in-nullify po yung kaso. What's your comment on that? And nakapos niyo po siya Napag-usapan yan noon ilang beses yung jurisdiction issue. At ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong. Salamat po, salamat. Wala pa. Hindi pa siya. Ang huling tawag niya sa akin, ano ba ngayon? Friday. Ang huling tawag niya sa akin Tuesday. Okay. Oo. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Parang wala kasing ginagawa yung CBDM para sa ating bayan. Kaya wala din masabi yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. BP Sara, what can you tell us about the meeting na advance today led by Tina Olaso with your presence here in Zamboanga City? And you also mentioned na dapat tikilamin talaga ang kandidato, lalo na ang kandidato dito ang meron. At saka hanapin ang kulang sa kandidato. Yes ma'am, oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa AKAP. Sabi nila 1,000. Tapos, tinanong ko kung magkano natanggap nila sa AIX, sabi nila 2,000. Wala namang AKAP na 1,000 at AIX na 2,000. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa budget at sa DSWD. So, dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse noong AKAP na hindi nila natanggap, tsaka yung AIX. Na nawawalang 8,000 pesos. At diba? Yung mga durobo nagsasalita, nagpapasalamat at sinisigaw ang pangalan ni Lulong, dinurobo naman pala yung tupad para sa tao, pati yung AX. Magkano na natanggap ng mga taga-Zamboanga? Sipin nyo. Diba? Ginawang timawa. 1,000, 2,000. Samantalang tigpa 5,000 yan, hindi ako nagkakamali. Ganon sila mang loko ng tao. Tapos papipilahin pa ng sandamakpak na ilang oras. Tapos yun lang pala bibigay nyo. Ang kapal ng pes. Ginawa nyo mga timawa ang mga taong bayan. Papipilahin nyo, pabubuntahin nyo, magsasama pa ng mga anak yung mga, tapos yan lang, tapos papangalandakan nyo na namigay kayo ng mga, wow! Woo! What can
can you tell us about Team Zamboanga, yung Zamboanga City? Mention na kailangan kikilanin talaga ang isang kandidato. Opo, hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya minabuti ko na tumulong sa bayan sa pamamagitan sa pagpapaalala sa ating mga botante. Sa ating ano ba yung mga mali natin lagi kapag dumadating ang halalan. Unang-una, yung pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, binoboto na kaagad natin. Hindi natin tinatanong kung ano ba mga pangako nito, ano ba nagawa nito noon. Ano bang nasabi nito noon na nagginawa na niya ngayon. Pangalawa, yung mga malalaki politiko na pamilya. Sabi ko nga, hindi dahil Sara Duterte yung nakatayo dyan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo ano bang abilidad, ano bang kapasidad ng tao na yan. At pangatlo, yung paulit-ulit ma'am na vote buying. Nakailang eleksyon na tayo na tumatanggap ang mga tao ng 100, 200, 500, 1,000. Pero ganito pa rin ang bayan natin. In fact, worse. Mas malala pa yung problema natin ngayon sa illegal na droga, sa kriminalidad, sa kagutuman ma'am ng mga tao at sa kahirapan. Next question, Willie Casimiro, ABS-CBN. Hindi ko alam ma'am kung anong purpose nila. Pwede lang ako manghula kung ano yung purpose nila. Ang purpose nila ma'am is maggulo sa election namin sa Davao City. Okay, Alex. Mga sabi, nag-relate sa hindi ako nagsabi na merong mag-raid. Sabi ko nga, pwede lang ako manghula kung bakit dumating yung mga staff at mga CIDG personnel. Dahil malapit na ang eleksyon, malamang parang magulo. Okay, last question, Alex. Time of London. The Times London. Are you confident, and Vice President, you'll get the votes you need in the Senate for the impeachment trial? And are you confident you will get the senators elected you need to help you in the impeachment? I've not been thinking about that. I leave it up to the lawyers to prepare for the impeachment. They've been preparing for it since the moment one of the members of the House of Representatives announced that there will be an impeachment, and that was October 2023. So right now, I leave it up to the lawyers. Some commentators are saying that this election is a political impeachment trial is a fight for your political life, it's political survival because you could be barred. Do you see it that way? No. No. As I said in the stage earlier, I will not talk about my impeachment because people might think that this is about my interest. I told them that you just leave the impeachment to me, and I am at peace. I am at peace whatever the outcome of the impeachment trial will be, whether it be acquitted or guilty. I have already accepted that, the two possibilities. This is about politicians and the administration promising to the people that they will deliver genuine public service. As an example, this is about the 20 pesos per kilo rice that was a promise in 2022 that they remembered yesterday, and now they've forgotten about it one day after. So this is about the hungry, the poor, and the oppressed. Okay. You mentioned kayo na po sa stage about this big political dynasty. So magpapasa na sa anti-political dynasty. Wala akong problema ma'am magpasa ng batas sa anti-political dynasty. Kasi ako man ay galing din sa ganyan na pamilya. At nakikita ko din kung paano nakukontrol yung politika sa buong Pilipinas dahil lang sa tumatakbo na lahat. Ang asawa, ang anak, ang pinsan, ang kapatid, lahat ay tumatakbo. Kahit walang abilidad, walang kapasidad para mamulo. Diba? Ganon pag sumagot si BP Sara. Matalino, at may laman lahat ng sinasabi. Dahil ito, meron namang isang tanong, sabi, Senator Amy Marcos, tiwala sa pagiging patas ng ombudsman. Oo, kahit din naman ako, dahil si Ombudsman Martires, hindi naman huyan bias. Bagkos, meron siyang pinapasuspinde na mga durobo at meron talagang dapat managot dito sa may gagawing hakbang ni Ate Amy. So, abangan natin yan. Anong bang balita yan? Tanong natin dito kay ma'am kung ano yung kwento rito. Umaasa si Senator Amy Marcos na itutuloy ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa mga opisyal na anyay sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, formal nang hiniling ni Senator Amy sa Ombudsman na siyasatin ang issue.
Personal na dinala ng chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations sa tanggapan ng Ombudsman ang chairman's report batay sa 3 Senate hearings ng komite. Inirekomenda niya ang pagsampa ng reklamo laban kina Justice Secretary Crispin Remulla at ang kapatid nito na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kabilang din sina Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation Detection Group o CIDG Chief Major General Nicolas Torre III at si Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Nako, pag natuluyan mga kasama, sigurado. Sigurado may mga makukulong. Ito sinagot ni Atty. Respicio yung alin yung mga issue dati. Tumugon naman ang COMELEC diyan. Kaya natin nasabi na parang nasa atin na ba ang pag-asa? Ito, alamin natin to. Atty. Respicio, ipasok mo. Itong mga balitang ito dahil malinaw na po sa ating mga election board, sa mga COMELEC at sa lahat ng mga magpa-participate sa ating election process at sinigurado nila sa akin na sa final testing day, sang-ayon sa rules, hindi i-connect yung mga makina sa internet. Yun po yung tama according sa rules. At sabi nila, sinigurado nila na sa araw ng eleksyon, saka lamang i-connect sa internet yung automated counting machine, yung USB modem o kaya yung Starlink Ethernet cable kapag magtra-transmit na ng data papunta sa mga server at pagkatapos lang na-print yung mga election returns. Napakasaya po itong mga balitang ito dahil malinaw na po sa ating mga election board, sa mga COMELEC at sa lahat ng mga magpa-participate sa ating election process ngayong darating na May 12, 2025 na hindi talaga dapat anytime na i-connect yung makina sa internet mula ngayon hanggang election day except pagkatapos lang na-print yung election returns at magsisend na ng data papunta sa mga servers. Inuulit ko po, ang official stand and guidelines na po ng COMELEC ayon sa 11098 Annex B Automated Counting Machine Procedures on final testing and sealing day, pagkadating ng mga makina, walang diagnostic testing para sa internet. So hindi dapat i-connect yung mga USB modem for internet or Starlink Ethernet cable papunta sa internet. Tignan nyo po yung likod ng makina na hindi dapat i-connect yung mga gadget na yon. Ganon din po sa araw ng eleksyon. Sa unang oras pa lang ng eleksyon, tignan natin yung likod ng makina, hindi dapat connected yung USB modem at yung Ethernet cable. At saka lang dapat siya i-connect kapag na-print na yung election returns at magsisend na ng data papunta sa ating mga servers. Maraming salamat po sa lahat ng mga election board chairs at lahat ng mga miyembro nito. Maraming salamat din po sa mga opisyales dito sa munisipyo ng Reyna Mercedes. Maraming salamat sa local official ng COMELEC dito sa Reyna Mercedes. At sana po lahat po tayo ay naiintindihan natin itong established na procedure na to para at least kahit papaano yung vulnerability ng election hacking through internet on election day and even before that ay matatanggal po natin dahil lamang sa simple na polisiya na huwag i-connect yung internet mapunta sa automated counting machines. Okay, hindi lang yan sa province nila. All over the Philippines yan mga kasama. Pag kayo ho ay boboto, tignan nyo, baka mamaya may nakasalpak na internet. Bawal ho yan. Sumang-ayon na rin yan si George ng COMELEC. At dahil ganon, medyo may laban-laban na. Hindi na pwedeng dugasin, hindi na pwedeng durobohin, hindi na pwedeng hukos-pukosin. Yan bibigyan ko kayo ng magandang update mga kasama. I-like, share nyo po yung video at hanggang sa muli. Bye-bye!